Bagong patch ngayong bagong season. Maraming hero ang na-adjust. May mga pinalakas, sobrang pinalakas, at meron ding mga pinahina. Sa bidyong ito, isa-isahin natin ang mga hero adjustments na kailangan nating malaman para hindi tayo mapag-iwanan ngayong bagong season. Umpisahan muna natin sa mga pinalakas na hero. Unang-una na dyan, etong si Saber. Nakatanggap siya ng buff. Kapag ikaw ay nag-skill 1 tapos inatake mo ang kalaban, marereduce na rin ang cooldown ng skill 1 mo ng 0.5 seconds. So parehas na skill 2 at skill 1 mo na yung magagamit mo lagi basta inaatake mo yung kalaban. Kapag nga may 40% cooldown reduction ka, pagkatapos ng skill 1 mo, may skill 1 ka na kagad. Kaya kapag kinombuhan mo yung kalaban at hindi na takedown, pwede ka lang ulit mag-skill 1 para lumaban. In-adjust din ang damage ng skill 1 niya. Pinalakas yung base damage, pero pinahina naman ng konti ang extra physical attack. Ibig sabihin nito, binibigyan tayo ng option ng mga developers na mag-build na rin ng sustain item. Hindi yung naka-pure damage lang, kasi nga mas mataas na naman yung base damage. At na-buff din ang attributes niya, mas pinakunat na. Dinagdagan ang base HP, HP growth at physical defense growth. Kumbaga hindi na ultimate dependent lang etong si Saber. Kaya niya nang pumalag kahit wala siyang ulti. Next natin ay etong si Ruby. Sobrang pinalakas ng damage niya. Imagine from 90 naging 280 to 480 ang damage ng skill 1 niya. Yung sight damage, ito yung close range, pati yung shockwave damage ay pinalakas. Ganun din ang ginawa sa ultimate niya. From 200 to 480, naging 600 to 1,200 ang damage ng ulti niya. Dinagdagan nga lang ang cooldown nito. Pero siguradong etong si Ruby ay makaka-burst na. Bilang kapalit nito, tinanggal na ang kanyang passive na spell bump. So wala na siyang spell bump guys. Pero kung meron kang spell bump or lifesteal item, the more na mas nababawasan ang percentage ng buhay mo, ay mas lalakas ang spell bump mo. Tignan nyo dito, medyo puno yung buhay ko. Ang spell bump ko ay 75. Pero nung ako ay low health na, mas lumaki yung spell bump ko. Tandaan, HP percentage lost. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-build ng HP item para lumaki ang spell bump mo. Pero yun nga ang lakas ni Ruby guys. Worth it itry. Next natin ay si Argus. Na-buff siya. Pang rank game pero pinahina. Pang 1v1. Umpisahan natin sa kanyang passive. Yung kanyang demonic slash ay meron ng konting dash. Kaya mas madali mo nang mahabol ang kalaban. Ito ang normal range ng basic attack niya. Pero kapag may passive, mas malawak yung range niya. Umaabot na rin ng 200 ang stack ng malice or passive ni Argus. Ibig sabihin, magagawa mo yung double demonic slash basta may passive ka. Mas pinalakas din ang kanyang energy regen tuwing siya ay nagbe-basic attack at tuwing nagkikrit yung atake niya. Kaya kahit binawasan ang damage ng kanyang demonic slash dahil mas madalas mo na itong magagamit, malakas pa rin siya lalo na sa early game. Sa kanyang skill 1 naman tayo, meron ng 40% slow for 2 seconds ang skill 1 mo. At yung cooldown nito ay bumababa na ng 10 seconds sa late game. Dito naman tayo sa kanyang skill 2. Kapag may tinamaan ka ng skill 2 mo, bibilis ang attack speed mo for 3 seconds. At marerestore din ng 50 ang passive mo kapag ikaw ay nag-skill 2. Pwede rin mag-crit ang skill 2 mo. Kaya lang tinanggal na yung effect na Cursed Tail nito. Nandito na rin yung auto-cast ng ultimate niya. Ibig sabihin, kapag ikaw ay na low health, kusa nang magkakas ang ultimate mo. Kaya lang 3 seconds na lang tumatagal ang kanyang immortality. Grabe, ang ikli nun. Pero may iwasan na yung mga oras na nabuburst ka tapos hindi mo na napindot yung ulti. Pero kung ikaw naman mismo ang pipindot ng ultimate mo, aabot ng 4 seconds ang iyong immortality. Malaki rin ang binawas sa cooldown ng ultimate ni Argus. At para i-balance ito, in-adjust naman yung kanyang mga attributes. So yun nga, mahina na siya sa sabayan pero mas effective na siya sa early game. Next natin ay si Hanzo. Nakatanggap siya ng buff. Ang kanyang skill 1 kapag siya ay naka-ultimate ay pwede mo nang gamitin sa Turtle or Lord. Kaya maganda na rin pang secure ito ng objective. Yung kanyang skill 2 naman ay dinagdagan ng damage sa early game hanggang late game. At pwede ka na ring mamili kung saan ka maglaland pag nag-skill 2 ka. Yung ultimate naman niya, simula early game to late game ay malaki ang binawas sa cooldown. 12 seconds na nga lang sa late game. Pag naka 40% cooldown reduction ka nga, 7 seconds na lang ang cooldown nito. Pero kapag na-take down yung ultimate mo, madodoble ang cooldown ng ulti mo. Pero para mabalance pa rin, binawasan ang attributes niya na base HP at attack speed growth.
Si Yin din nakatanggap ng buff. Pag nag-ultimate ka, 2 beses mo nang makakast ang iyong skill 1 sa loob ng iyong domain. In-adjust nga lang yung damage ng skill 1 niya. Pero kapag na-takedown mo yung kalaban, 2 beses ka pa rin makakapag-skill 1 paglabas mo. Yun ang maganda dito sa bagong patch na Yin. At hindi lang yan, yung ultimate niya kapag nakast mo na kahit ma-crowd control ka ay magtutuloy pa rin. Pero ang pangit dito ay hindi na sumusunod yung kanyang skill 1 sa mga kalaban. Kaya kung mabilis ang movement speed ng kalaban mo, matatakasan na nila ito. Dito naman tayo kay Balmond, maganda rin yung buff sa kanya. Yung kanyang skill 2 na ang nagbibigay ng physical defense reduction na umaabot ng 40%. So imagine yung mga kalaban na tatamaan mo ng skill 2, lahat sila manglalambot. Ang laking tulong nito sa Clash. Tapos basta may tinatamaan ka ng skill 2 mo, makakagain ka ng 15% movement speed na hindi na nagde-decay. Ibig sabihin tuloy-tuloy. Pinalakas din ang base damage nito. Pero binawasan ang damage na nakadepende sa extra HP mo. Yung passive naman niya ay na-adjust. Kahit maka-assist ka lang, ay magre-recover na ang HP mo kung kakampi mo ang naka-takedown. Dati kasi kailangan ikaw mismo yung maka-last hit para magkaroon ka ng HP recovery. Pero 10% na lang yung max HP recovery nito. At yung skill 1 niya ay hindi na nakakapag-reduce ng physical death kasi nga nasa skill 2 na. Si Aulus ay nabuff din. Pinalakas ang base damage ng kanyang passive. Pero wala na itong base on target's max HP. Ginawa nila ito para malakas pa rin ang damage ni Aulus kahit sa mga hindi matataas na HP na kalaban. Tapos yung dash distance ng kanyang skill 2 ay mas dinagdagan din. Si Ling nakatanggap din ng buff, dinagdagan ang kanyang attack speed. At yung kanyang skill 2 ay umaabot na lamang ng 2 seconds kapag late game. Yung ultimate naman niya ay nagre-reveal na ng mga kalaban na nakatago sa bush para makombohan mo pa rin. Pero saglit lang ito nakaka-reveal kaya dapat mabilis mong magawa yung 4 blades. Si Rafaela na buff din. Binawasan ng cooldown ng kanyang passive sa early game. Dinagdagan din ang damage ng kanyang skill 1 from early to late game. Tapos binawasan ang mana cost ng kanyang skill 2 at ultimate. Si Matilda nakatanggap din ng buff. Pinalakas ang magic bonus ng kanyang skill 1. Pinalakas din ang kanyang ultimate. Pinalakas yung impact damage nito kapag late game. At dinagdagan din ng damage per wisp. Tapos binawasan ng mana cost. Nabuff din ang shield niya kapag mataas ang magic bonus mo. Magandang buff to para kay Matilda. Si Estes ang ganda rin ng buff. Kapag may hinihil kang kakampi, kung dati 15 to 30 ang hybrid defense na naibibigay nito, ngayon nakadepende na sa magic power mo. 10% ng magic power mo ay magiging hybrid defense nyo ng kakampi mo. Kaya posibleng umabot ng 100 hybrid defense ang maibibigay mo kung mataas ang magic power mo. At dahil yung ultimate niya dinadoble ang hybrid defense na bigay ng kanyang skill 1, sobrang laki na talaga ng hybrid def na natatanggap ng mga kakampi sa ultimate niya. Binawasan din ang mana cost ng skill 2 at ulti niya. Tapos, mas pinakunat pa ang attributes. Dito naman kay Angela, binawasan ang mana cost ng kanyang skill 1 at skill 2 kapag late game. Si Florin naman, from early game to late game, binawasan ang mana cost ng kanyang skill 1 at skill 2. Si Minotaur na buff din, pinalakas ang base damage ng kanyang skill 1 from early to late game. Tapos yung enhanced basic attack niya, after niyang mag-skill 1 ay mas pinalakas din. Dinagdagan din ang damage nito, lalo na kapag naka-ultimate ka. Si Carmilla mas pinalakas din, dinagdagan ang base damage ng kanyang skill 1 lalong-lalo na sa early game. Yung passive naman niya na nangaagaw ng hybrid defense sa kalaban ay na-nerf kapag early pero dinagdagan naman kapag late game. Kay Kofra naman ang tipid ng buff, dinagdagan lang yung base damage ng kanyang passive na enhanced basic attack. Si Atlas na buff pa, dinagdagan yung kanyang mga attributes. Base HP, HP growth, pati base physical defense. Si Hylos din mas pinakunat, dinagdagan ang kanyang base HP, base physical defense at magic defense growth. Pero binawasan ng konti ang kanyang HP growth. Si Gatot din mas pinakunat, dinagdagan ang kanyang base HP at physical defense. Si Akay naman medyo na buff lang, dinagdagan yung base HP niya pero binawasan yung HP growth. Ibig sabihin mas makunat na siya sa early to mid game. Si Johnson din nakatanggap ng konting buff, dinagdagan ng kanyang base physical defense. Si Edith naman binawasan ng cooldown ang kanyang skill 2 kapag late game, umaabot na lang ng 8 seconds.
Si Eudora na buff din. From 3 seconds, 5 seconds na bago mawala yung kanyang passive. Kaya mapapagana mo na agad yung enhanced skill niya kahit level 1 pa lang. Tapos yung skill 1 ni Eudora, yung cooldown reduction ng delay damage ay nakakalahati na ang cooldown ng skill 1 niya. So ibig sabihin lang nito mas may spam mo na yung kanyang skill 1 lalo na sa early game. Tinipid naman yung buff dito kay Aurora. Binawasan nga yung cooldown ng kanyang skill 1 at skill 2 kaya lang sa early game lang. Nabuff din ng konti etong si CC. Kung dati every 0.3 seconds nababawasan ang stack niya, ngayon every 0.5 seconds na lang. Ibig sabihin, mas mabagal nang mawala yung passive niya. Sa mga na-adjust na hero naman tayo, unahin na natin etong si Marcel. Yung duration ng ultimate ni Marcel ay 2 seconds na lang, dating 3 seconds. Pero di ba dati, ang kakombo lang ni Marcel ay yung mga hero kagaya ni Granger na binabato yung skill kasi nga hindi nalalak target yung kalaban na naultihan ni Marcel. Pero ngayon nalalak target na yung kalaban na nasa ultimate ni Marcel. Kaya kahit normal na basic attack ng mga marksman ay pwede mo nang gamitin ka-combo niya. So mas madali na itong kombohan ng mga hero. Kaya lang mababawasan na ng 50% ang damage ng mga frozen projectile after ng ultimate ni Marcel. Pwede na rin mag-crit ang kanyang basic attack at nagbe-benefit na rin siya partially sa mga attack speed. Pero hindi na nababawasan ang cooldown ng kanyang passive kapag bine-basic attack mo yung kalaban na may stack. Tinanggal naman yung immobilize effect ng kanyang skill 1. Pero nilagyan ng 60% slow ito. Tapos mas pinalakas ang base damage sa late game. Mas tumaas din yung additional damage pag mataas yung hybrid def mo. So in short, gusto nilang lumakas ang damage ni Marcel para magamit sa mga solo rank game. Si Diggy na-adjust din. Binawasan ang kanyang base HP at base physical defense. Pero dinagdagan naman ang HP growth at physical defense growth. Ibig sabihin, mas malambot siya sa early, mas makunat sa late game. Binawasan din ang mana cost ng kanyang skill 1 sa late game. Pero yung skill 2 naman niya ay dinagdagan ng mana cost sa late game. Si Khalid na-adjust din. Binawasan ang damage ng kanyang skill 1 sa early game. Pero para hindi maka-apekto to sa kanyang clearing ability, dinagdagan naman ang kanyang damage sa mga minions. Ang maganda dito, binawasan ang cooldown ng kanyang skill 2 simula early to late game. Na-adjust din si Tigreal. Dinagdagan ang kanyang base HP at base physical defense. Pero binawasan naman ang kanyang HP growth at physical defense growth. Ibig sabihin, mas makunat siya sa early, mas malambot sa late game. Si Grak naman na-adjust din, binawasan ang kanyang base HP pero dinagdagan ang physical defense growth. Ibig sabihin, mas makunat na siya sa late game pero malambot sa early. Sa mga na-nerf na hero naman tayo, una na dyan, etong si Pakito. Binawasan ang damage reduction niya after niyang gumamit ng enhanced skill. Binawasan din ang extra damage ng kanyang enhanced skill sa mga minions. Ibig sabihin, gusto nilang pabagalin ng konti, mag-clear etong si Pakito. Si Harley na-nerf din, dinagdagan ng cooldown ang kanyang skill 2 simula early to late game. Tapos meron na ring mana cost ang kanyang skill 2 sa late game. Dati kasi wala. Si Claude din na nerf. Binawasan ng early game damage niya. Pero dinagdagan ang damage ng ultimate niya na nakadepende sa total physical attack. Ibig sabihin sa late game, may damage pa rin naman siya. Si Leomord din na nerf. Pinabagal ang kanyang pagpa-farm dahil binawasan ang damage increase against creeps ng kanyang skill 1. Tapos kapag late game, mas maliit na rin yung hybrid defense boost ng kanyang ultimate. So mas malambot na siya sa late game. Mas pinahina rin si Soyu. Binawasan ng damage ng kanyang skill 2 kapag tinap mo. Pati na rin kapag hinold mo ang kanyang skill 2. Na-nerf din yung damage from early game to late game. Na-nerf din si Sushin. Yung kanyang mana cost sa skill 2 ay mas pinataas. Pero mas pinalakas naman ang mana regen galing sa kanyang passive para mabalance. Si Phobius din gustong pahinain sa laning kaya binawasan ang kanyang base HP, base physical attack at base physical defense. Na-nerf din si Glue. Yung damage ng sabog ng kanyang skill 1 ay binawasan. Pati yung HP regen na nakukuha niya after niyang mag-ultimate ay binawasan din sa early game. Si Freya naman pinahina rin. Yung range ng kanyang skill 2 ay binawasan. Tapos yung ultimate niya, 10 seconds na lang ang duration, dating 12. Yung attack range kapag siya ay naka-ultimate ay binawasan din. At mas pinatagal din ang cooldown ng ultimate nito, lalong-lalo na sa early game. 10 seconds yung nadagdag. Na-nerf din si Kalea. Yung damage ng kanyang passive ay binawasan yung base damage. Pero mas lumalakas naman habang ikaw ay nagle-level up.
Yung cooldown din ng skill 2 niya ay dinagdagan. Si Hilda ay na-nerf din, binawasan ang kanyang base HP. Tapos mas pinahina rin yung damage ng kanyang skill 2. Pero yung shield ng kanyang skill 1 ay dinagdagan sa late game na nakadepende sa max HP mo. So yun lang muna para sa ating hero focused adjustments. Bukas naman, item at battlefield adjustment ang pag-uusapan natin. Anong masabi nyo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.